Okay guys, this is the continuation of the lectures that we uploaded last week. So section 8, the right of the people including those employed in the public and private sectors to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. So ang ibig sabihin nito guys, ay any one of us when we are employed to any sector of the government, whether it is a private or public, syempre kapag a government, it is a public, then kapag a private sector ito, this is the private company or establishment, meaning to say, we have the rights to form a unions or associations. So what does it mean guys? Ang ibig sabihin lang, ang union kasi, ang function niyan ay para maging bosses sila ng isang mamamayan doon sa isang establishment or isang private sector or public sector. 'Di ba? Sila yung meron silang tinatawag na samahan na if ever merong mga pang-aabuso galing sa mga pampribado or pampublikong pamahalaan or gobyerno or sektor na lipunan, especially doon sa kanilang pinagtatrabahuhan, ay malaya na ang union na yon ang makikipagdialogo or makikipag-usap doon sa may-ari ng isang kumpanya. Kasi 'di ba, there is a time na parang merong pang-aabuso tulad ng kulang sa pagpapasweldo sa mga manggagawang Pilipino. So, kailangan na maparating sa kanila na ganito yung mga hinaing ng ating mga empleyado. Siyempre, kung ikaw ay isang individual, no, isa ka lang, or tatlo lang kayo, or lima lang kayo, parang yung mapaparating ito sa head of office. 'Di ba? So, kailangan ng union at yun yung samahan na yon na isa kang miyembro doon, yun ang magiging spokesperson nyo na kakausap doon sa pinakataas ng inyong pribado at pampublikong sektor ng lipunan o ng isang ahensya na yon. So, next naman ay yung section 9. Private property shall not be taken for public use without just compensation. So, ibig sabihin lang nito guys, meron kasing inherent power of the government, yung executive department natin, yung tinatawag na eminent domain. Okay? Eminent domain. Ano bang ibig sabihin nito? Ito yung kapangyarihan ng gobyerno na kuhain yung isang property na gagamitin. No? Even it is a private property siya. Kukuhain yung property na yon para sa pampublikong gamit. Okay? Yung tinagalog na natin para mas madaling yung maintindihan. Ano bang example nito? Kung mapapansin nyo, yung mga tinayo na sa MRT, LRT, yung mga tinamaan na bahay dyan or property na yan, so yung mga tinayuan ng mga pundasyon, 'di ba? Yung mga tinayuan ng mga establishmento na kakailanganin para sa pampublikong gamit, so kukuhain yan ng ating gobyerno kasi yan ay kapangyarihan ng ating executive department. Malinaw? Ngayon, syempre, hindi naman pwedeng kukuhain na lang nila without any compensation, without any monetary amount. Kasi karapatan din naman natin yun. Hindi naman pwede na kukuhain yung property natin. It is also our rights, 'di ba? Yung ating rights to own of our own property. Ngayon, para ma-justify yung pagkuha nila for the public use, kasi yan ang kapangyarihan nga ng ating executive department, babayaran nila tayo. 'Di ba? So, ang bayad niyan ay nagva-vary doon sa consensus or nagba-vary doon sa civil registry kung magkano yung amount ng lupa and bahay doon sa location nyo. Kasi, syempre naman, kung ikaw ay magbebenta ng lupa, kukuhain sa ito, syempre kung ikaw ay seller ng bahay na yan or ng lupa na yan, ng property na yan, syempre tataasan mo. At ganoon din naman ang gobyerno, hindi naman bibili ng sobrang taas na property. Pero syempre, karapatan nila yon. Hindi karapatan. Ito ay kapangyarihan ng gobyerno. So, ang gagawin, para mas justifiable, no, para maging fair enough, both parties, sa government and the private person, yung pagkuha ng property, ay ito ay magbavari doon sa amount doon sa civil registry na naka-register doon sa municipality or city ng property kung saan ito nakarehistro. So, yan yung section 9. Section 10 naman, no law impairing the obligation of contract shall be passed. Okay, di ba, ang ating obligation in contracts, it was enacted way back
1600, 1700s ata yung ating obligation and contracts. Meaning to say, ang dami ng kontratang existing, parang ganon, sa Pilipinas. So kapag may batas, no, pag gumawa ng panibagong batas na related sa obligation and contracts, hindi pwede na tatamaan or it is contrary or salungat doon sa existing obligation and contracts natin. 'Di ba? Meron tayong batas diyan, meron tayong sinusunod na batas sa obligation and contracts, and we must to follow it. Also, kung sakaling yung bagong batas ay maipapasa and it is contrary to the old law or maraming tatamaan na kontrata dito, syempre it will considered as unconstitutional law yung batas na inapprove, kasi nga contrary siya dito sa ating Philippine Constitution and contrary siya doon sa ating obligation and contract law. 'Di ba? Meron tayong Philippine Constitution which is the supreme law of the land. Malinaw. So, kung sakaling nilagyan nila dito Section 10, no law impairing the obligation of contract shall be passed, meaning to say, lahat ng contrary sa kontrata na makikreate ng legislative department ay mako-considered as unconstitutional and it is void and null and void. Ibig sabihin, walang bisa. Next naman, Section 11, free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall be denied to any person by reason of poverty. So, meaning to say, ang ibig sabihin lang nito, kahit mahirap ka, kaya nga meron tayong tinatawag na Miranda rights, 'di ba? Ang Miranda rights, sabi doon sa second sentence, sabi kasi sa first sentence, you have the rights to remain silent. Anything you say may be used against you in any court of law. You have the rights to have your own lawyer. If you cannot afford, the government will provide you. So, ibig sabihin nun, yung pangalawang sentence doon, na kung wala kang kakayahan na kumuha ng sarili mong abogado para depensahan ka sa legal na proseso sa korte, ibig sabihin sa trial court, ang gobyerno ay magbibigay sa iyo. Kaya nga sabi dito, free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance. Walang kahit na sino ang madideprive doon sa legal assistance na yan dahil siya ay mahirap. Kung mahirap ka, ang gobyerno ay magpo-provide sa iyo ng abogado para depensahan ka sa legal na pamamaraan. Malinaw? So baka kasi matatakot tayo sa iba na may mga pera. So sabi natin, yung pera daw yung justice daw ay para sa mga mayayaman, yung mga mahihirap lagi daw nakukulong. Actually hindi naman talaga. It's just so happen na syempre yung mga mayayaman nakakapag-hire sila ng private lawyers. Kung hindi man isa, dalawa, tatlo, mga lawyers, 'di ba? Para madepensahan or makapag-isip yung mga lawyers sa'yo. Syempre, mga matalino. Kung ikaw ay maraming pera, syempre, kung kukuhain mong lawyers, yung mga galing sa prestige university or schools or talagang may napatunayan na ang kanilang mga pangalan sa larangan ng legal system sa atin. So, this is the reality, syempre, na sinasabi nila ang justice daw, ang batas daw ay para lang sa mga mayayaman. Kasi nga, kapag mahirap ka, bibigyan ka naman ng legal assistance, na free legal assistance. Pero syempre, hindi lang naman ikaw ang mahirap. Maraming mahirap na Pilipino, 'di ba? So ibig sabihin nun, sa isang lawyer, sa PAW lawyer, yan na lang, sa PAW lawyer, maraming hinahawakan ang mga PAW lawyers. Malinaw? May naging ex din kasi ako na lawyer, PAW lawyer, at medyo hirap siyang i-handle lahat ng mga cases, drug cases kasi yun. Although, magaling siya talaga. She is from the San Beda College. No, magaling talaga siya, napaka-bright niya. But then, syempre, because of the voluminous amount of cases that she handled, talagang nahihirapan siyang pagsabay-sabay yun. Even though, syempre, hindi naman palagi na voluminous amount, but then, it is different from the private lawyers na isa lang ang hawak na kaso or ilan lang, fewer accounts or fewer cases that they handled, then there are plenty of lawyers na nag-iisip
doon sa certain na case na yon, di ba? Syempre, para sa mga mayaman, kung mayaman ka, mag-hire ako ng maraming lawyer para marami mag-iisip kung paano ma-absolve yung kaso sa akin, laban sa akin. Malinaw? However, doon sa mga mahirap, di isang lawyer na lang, tapos ang dami niya pang hawak na cases, although they are capable, yung mga lawyers na yan, but then, syempre, kung ilalaban mo sa mga private lawyers, syempre naman, di ba, by numbers, by counting of numbers na lang din, talagang dihado yung isang lawyer lang. So, yun ang ibig sabihin lang nito. Meron kang karapatan magkaroon ng sariling abogado dahil bibigyan ka ng gobyerno because of the Section 11 says that no person that be denied by reason of property for legal assistance. So, binigyan na tayo ng abogado natin, di ba? So, yan yung ating Section 11. So, next naman is yung Section 12 o under custodial investigation ang ibig sabihin nito, di ba? Sabi nga dito, any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. So, ibig sabihin lang nito, guys, yung sinabi natin sa Section 11, kapag may sarili kang pili, okay, na magkaroon ng sarili mong abogado. Pero kung wala kang kakayahan, syempre, bibigyan ka ng gobyerno. Pero dito tayo mag-focus dito sa paragraph 2, paragraph 1, kasi yung paragraph 2 ay para na yun sa Section 11, di ba? Ang Section 12, okay, sabi dito, shall have the rights to remain silent. Okay? Kasi meron kasing misconception dito sa mga police, 'di ba? Na kapag naaresto yung mga tao, 'di ba, na nakakommit ng crime, in-inform natin sila na meron silang karapatan manahimik. But then afterwards, 'di ba, pinupunta natin sila sa police station. Tapos may mga nakikita tayo, napapanood tayo sa video, sa TV, sa video at kung saan-saan man, no, mga palabas na ini-interrogate and ini-interview nila yung arrested person. 'Di ba? Although it is the capacity or the techniques of the police officers, yung interrogation and interview, para makagather ng information. But then yung interrogation and interview ay hindi intended doon sa mga arrested person. Ulitin ko ha, yung interview and interrogation techniques na ginagawa ng mga police na pinaaral natin kung paano ay hindi para doon sa mga naaresto natin. Bakit? Kasi yung mga naaresto natin, ini-inform nga natin sila na to remain silent. Okay? So, kung in-inform natin sila to remain silent, tapos tatanungin natin sila, did we violate their constitutional rights, or especially yung Section 12 ng Article 3 Bill of Rights, to remain silent? Diba? Siyempre na-violate natin yun. Dahil nga tinatanong natin sila, ini-interrogate natin sila. Ang interrogation and interview is intended only to those person who are just a suspect of the crime commission. Suspect meaning to say they are not arrested. Hindi pa natin sila hinuhuli kasi wala tayong sapat na ebidensya laban sa kanila. Malinaw, iniimbitahan lang natin sila sa presinto para mag-conduct ng interview or interrogation sa kanila. Pero, hindi ibig sabihin nito ay hinuhuli natin sila. Same sa mga witnesses, interview and interrogation, kinakandak natin yun. Kaya nga diba sa interrogation, ang ibig sabihin ng interrogation is deep questioning of a person. Okay? Hindi tinatanong natin sila ng malalim na katanungan. Hindi sinabi doon na we intimidate a person under custodial investigation. Hindi sinabi yun kasi wala tayong karapatan na i-violate yung kanilang rights to remain silent. Kasi they are only, yung mga arrested person, hindi pwede silang magsalita. Only, syempre, doon sa mga suspect or mga witnesses natin. But then, we don't need to intimidate them dahil nga bawal din ang intimidation. We just only asking and interviewing such person para makagather tayo ng mga information which are relevant and relatedly doon sa ating iniimbestigahan na kaso.
Okay? So, yan yung ibig sabihin niya, Section 12 na yan. This is misconception. Kasi yung mga napapanood natin sa video, napapanood sa sine, na after we arrested a person, tapos uupo si police officer sa kabila, tapos sa kabila naman yung isang tao na nahuli nila, tapos tatanungin. Diba? It is a clear violation of human rights. Okay, sige. Alam ko naman na naintindihan niya. So, let's move on. Okay, next, yung paragraph 2 and 3. So, sabi dito, no torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him, or secret detention, or incommunicado. So, ibig sabihin lang nito, guys, di ba? Yung mga nahuli natin, it is custodial investigation pa rin. No, ibig sabihin, no, yung mga nahuli, we arrested a person and under the custody of the police officer, kasi nahuli nga natin sila. Ibig sabihin, no, hindi natin sila pwedeng takutin, di ba? Hindi natin pwedeng silang persahin, hindi natin sila pwedeng saktan, di ba? Na masisira ang kanilang free will, ang kanilang karapatan. Pero syempre, kung merong mga they are retaliate dun sa mga forces na arrest natin, syempre hindi naman maiiwasan na we need to use the necessary force naman din to arrest a person who are committed a crime, di ba? So, ibig sabihin lang nito, hindi pa rin sila pwedeng saktan, sa madaling salita. Malinaw, we just use unnecessary forces or restrainable items or gadgets, no, just like yung mga taser gun, kasi hindi na 'di ba, handcuffs, 'di ba, baton, gumagamit tayo doon para sila ay ma-restrain. Okay? Pero yung sasaktan sila, hindi natin pwedeng gawin yun kasi violation yun sa ating human rights. At the same time, yung secret detention places. So, ano ba ito? Kasi 'di ba nauso dati yun, yung mga tao na yung hold up na tinatawag. Hindi naman natin sinasabi ngayon ito, pero may mga reports kasi dati sa media na may mga pulis daw, yung mga hold up na kukunin na nila yung tao, tapos pagkatapos na lang hulihin, tapos hihingi ng ransom, hihingi ng kapalit na pera or any amount of money para sa kanilang kalayaan. So, secret detention places o solitary incommunicado. So, ibig sabihin, bawal yan, guys, ha? Bawal na bawal talaga yun. Okay? Violation of law yun. Any confession or admission obtained in violation of this section, this or section 17 hereof shall be inadmissible in evidence against him. So, ibig sabihin lang nito, guys, kunwari, under custodial investigation ngayon, tapos umamin siya na siya yung gumawa ng krimen. Hindi pwede yun. It is violation of law. Kahit na nag-confess siya or nag-admit siya, violation yun. Hindi yun pwedeng gamitin laban sa kanya. So, ibig sabihin nun, kunwari, gumagawa tayo ng affidavit natin, tapos, okay, tapos na yung, tapos nilagay sa affidavit natin, the arrested persons admitted that he committed a crime. Tapos, gagamitin natin sa ebidensya yun doon sa korte, pagtatawanan tayo ng mga abogado at saka judges. Bakit? Sabi dito sa ating section 12, sa paragraph 3, any confession or admission ay magiging inadmissible as evidence against that person. Meaning to say, bawal natin siyang gamitin. Okay? So, kahit na sino mag-confess or mag-admit sa mga arrested person, hindi pwede. We are just preferring or we are relying on the evidence collected before we know that the person is already committed a crime. Diba? Kung hindi naman siya yung talagang tinuturo ng ebidensya na mga na-collect natin, syempre hindi, kahit na aminin niya yan, hindi siya makukulong, 'di ba? Kasi may mga instances na yung magulang umaamin na sila yung gumawa ng crime para mapagtakpan yung kanilang anak. May mga ganyang instances. Syempre kung sino gumawa ng crime, siya dapat ang managot. So yung the other sections, 'di ba? Section 13, 14, the rest I will upload the other sections next season. So yun lang muna and have a good day. Bye-bye.